Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw, ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect, ang Philippine Center ng International Theater Institute at ng Earth Savers, hinirang na ika-6 sa mundo na UNESCO Dream Center, binarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa huling kabanata ng ating pagbabahagi ng masayang kaganapan sa 20th anniversary of the cityhood of Santiago City. Ito po ay ating ginawang interviews at pagbabahagi mula sa Santiago City mismo. At katulad ng pinangako namin, ipagpapatuloy po natin ang kwentuhan ukol sa sigang-sigang Barangay Villa Gonzaga na nagwagi ng tinatawag nating Twin Award. Hindi lamang po sa pop art at medyo naumpisan na natin dito sa mga kabataan na nagwagi sa Kakasakaba. At siyempre, nandyan din po yung nagwagi ng kundiman at sayaw sa barangayan. At ito nga po ay masasabi nating korona ng Villa Gonzaga. Kung maaalala ninyo, kausap natin ang barangay captain at nagbigay siya ng kasaysayan tungkol sa sayaw na balambang. At dito, nalaman natin na ang nagbigay ng buhay o yung revival nitong sayaw na medyo nakakalimutan. Medyo yung mga kabataan kinakalimutan ng tradisyon. Kaya magandang na ibalik ito sa ganitong pagkakataon. At ang kwento nga po, ang nagbigay ng revival dito ay walang iba kung hindi yung gurong umakit o nakaakit sa ating barangay captain. Narinig nyo na ang tinig ni barangay captain, pero batiin nyo uli ang ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas hanggang around the world. At tapos ipakalala nyo si Mrs. Okay. Muli po, magandang gabi po lahat sa nakikipakinig sa programa po ng ating mahal na Cecil Guidote Alvarez, ang may bahay po ng aming kababayan na dating senador Gerson Alvarez. At alam po nyo, napakasaya po namin dito at natutuwa kami dahil hindi po niya kami talagang hinintuan para hindi kami makilala at ma-interview ng personal. Dahil pinatunayan naman po namin dito sa siyudad ng Santiago na siga kayo. Na kami, siga talaga kami sa larangan ng pagsasayaw. Maging man kaming mga may edad man, sabi natin, at pati ang aming mga kabataan, hindi po nagpapahuli. Nag-uumpisa pa lang sila, pero sikat na sila. Ayan. Alam po yung balamban na yan, muntik na pong makalimutan yan Pero na-discover kong magandang sayaw pala yan. Noong nakita ko yung isang guro na sa kanya ko nakita yung ganda ng sayaw na yon at napamangha ako. Alam niyo po ba yung guro na yon, kung sino ba yon nung araw? Ngayon po, misis ko na po yung guro na yon, na siya po ang naging aming
instrumento o naging teacher sa sayaw na balamban. Pakikilala ko rin po siya dahil nandito kasama namin at magbibigay po sa inyo ng konti ng pagbati at paano po niya binihag kayo. Paano niya ako nabiyag sa sayaw na balamban na ginamit niya. Talagang courtship dance, ano? O, sige. Ang misis ng ating barangay captain. Maraming salamat po, Ginang Guidote Alvarez. Ginang Cecil Guidote Alvarez. Ako po ang misis ni Kapitan Aaron Perlado. Sa aking balik tanaw po, ang sayaw na balamban, unang sinayaw ito ng aming mga magulang noong 1970s, mga estudyante pa po kami. At ang ginamit nilang instrumento ay violin lang at trumpet. Oo nga, nakatutuwa. Okay, opo. Pagkatapos po, namatay na sila, yung mga tumugtog. Nagkaroon kami ng folk dance competition. Nakita ng aming head teacher na naalala niya yung sinayaw ng mga matatandang taga Villa Gonzaga. So, ang problema ka ako, wala lang tugtog. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng pianist. Si Mrs. Baroga nga. Yung Mrs. ng LTO. So, ang ginawa niya, paano yun? So, ang ginawa ko, hinam ko yung tapos nilaylay ko. Then, dahil pianist siya, madali niyang nakuha yung tugtog. Sa tunog lamang sa wido. Opo. Kanya, naumpisahan na ninyo ang pagtuturo. Okay po. At kanya nagwagiring kayo. Opo. Si Mr., ang barangay captain, sabi nila, ang galing din daw magsayaw. Okay. Opo. Kembot ba yun? So, sila na po yung graceful. Tama yun. Sila na po yung sumayaw. Ako hindi na po sumayaw sa ngayon. Pero kayo nagturo. Mahalaga po yung nagtuturo. Opo. Ngayon, napakaganda ang naganap na pagpili sa barangay Villa Gonzaga. Sapagkat ipinakita ninyo ang pagpapahalaga sa kabataan. Hindi pinipigil ang kanilang inisyatibo sa tinatawag na ritmo ng moderno, ngunit kayo ang nagbibigay ng paalala sa kahalagahan rin na nakaugat sila sa yaman ng ating tradisyon. Kanya, from senior citizen to the young people, ito mahalaga yung passage of tradition, yung pamana. Dahil pamana po ng kultura ay mahalaga. At babatiin po namin kayo sapagkat ang buwan ng Mayo din ay Heritage Month. Ang pagpapahalaga sa tradisyon, sa katutubong kalinangan, sa yaman ng ating mga kabihasnan. Yan ho ay inyong pinakita. Ngayon, babalikan naman po natin dahil mahalaga rin na binati po natin ang ating barangay captain, pero siyempre, yung suporta ng mga kagawad ay napakahalaga rin. At meron po tayong mga kasamang kagawad at hayaan po nating marinig ninyo ang kanilang tinig sa pagpapakilala ng kanilang pakikiisa sa ganitong adhikain. Ako po ang isang kagawad ng Villa Gonzaga, si Mr. Kagawad Joel Medina po. Lubos po akong nagagalak sa pagkakataon po ito at saka dito yung mga event na dahil hindi ko po ma-express yung ganitong pagkakataon, hindi ko ma-express sa akin sarili yung katuwaan. Kasi yan, kasi first time talaga in history sa buhay ko na sumayaw ako ng balanban. Ayun. Na kami pa yung naging siga talaga. Okay. Kami yung kumbaga sa totoo lang ang balanban ay hindi nakakalimutan na namin talaga. Sa kumbaga isa akong gaddang din, gaddang kayo. Gaddang po ako na dati po nasabi po ng ating kapitana, sila yung unang sumayaw ng balanban. At doon ko rin po nalaman na isa pala sa ang mga magulang ko rin pala, sila rin pala yung sumayaw noon. Ngayon ko lang po kasi nalaman. Napakaganda po
po nito. Ito yung tinatawag na tradition. At alam nyo, katulad sa Japan, ito ay pinapasa-pasa sa pamilya. Yung no tradition, yung kabuki, talaga pong magandang maningning na halimbawa ang ginawa ng Villa Gonzaga. Ngayon, yung mga ibang kagawad na sumayaw din ba o pumalakpak lang, pumadyak at nagpakain sa mga bata na nagwagi. Nagpapasalamat din po kami at nabigyan kami ng pagkakataon na maging siga sa aming barangay sa sayaw na balanban. Pakisabi naman ho ang inyong pangalan, kagawad. Ako po ma'am si Mr. Ruel Bueno, kagawad din po ng Villa Gonzaga. Nagsayaw ba kayo? Yes po ma'am. Wow. Nagagalak din po ako dahil isa po ako sa napabilang na sumayaw ng balanban. So, naalala ko din po ma'am dahil nung bata po kami, ni Kagawad Kogay, sinayaw na din po namin at ang nagtour po sa amin si Kapitana din po. Ayun. Hindi ko lang po maalala. Naku, sinasabi mo tuloy ang edad ni Kapitana. Pero hindi bale ho, senior citizen na maganda pa rin. Kaya natutuwa po kami dahil naulit po yung pagsasayaw namin ni Kagawad Kogay ng balanban. Okay. Patuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga sigang kagawad na kasama ni Kapitan. Ako po si Kagawad Michael Kogay po. Ako po yung natutuwa na napabilang din po sa pagsayaw ng balanban dahil unang-una po nasabi po ni Kagawad Bueno po, sinayaw po namin yan nung kami bata pa, mga 1980s pa po yan ma'am. Ayun. Na sinayaw po namin at natutuwa rin po kami sa aming mga lideres, ang mayor po at ang mga organizer po ng Sangguniang Panlunsod na ginawa pong makabuluhan po yung sayaw po ng balamban na ang Santiago po ipinagpapatuloy po yung pagpapahalaga sa traditional po na sayaw ng Santiago. Ayun. Ang iba pang kagawad dahil ang kanilang mga kagawad syempre kakampi ng kapitan. Kung hindi sila cooperative, walang mangyayari. Ako po si Kagawad Darwin Nagkawili ng Villa Gonzaga. Nagagalak po ako at isa po ako sa napasama na sasayaw ng sayaw na balanban. At nakita ko po na napakaganda po ng sayaw na buti na lang po at nabuhay pa po namin yung sayaw na yon na matagal na pong hindi nagagamit. At sana po ay pagpapatuloy pa ng mga mas bata sa amin na sasayaw din para sa susunod na henerasyon. Salamat po. Ako po si Milo Gasita ng Villa Gonzaga. Ako po ay nagpapasalamat din dahil isa ako sa mga naging partisipasyon o sumali dahil po dito sa contest na balamban sa pangunguna po ng aming punong barangay na si Aaron Perlado. Sa pagsuporta po nito dahil po sa aming fiesta 20th anniversary ng Cityhood, kami po ay nagagalak, kami po ay nagpractice. Dahil po sa pagpapractice namin, nakamit po namin ang championship simula po noong elimination round ng per region. Sa regional po ang ganano, bali kami po ang nanalo sa elimination round. Tapos sumali po kami para po sa championship at kami po ay nagagalak at natutuwa dahil po nakamit po namin yung karangalan na championship. Kung meron basketball championship, merong football championship, kayo ang balamban champion. Okay. Isa pa pong kagawad. Thank you po ma'am. Ako po si Kagawad Darwin M. Torres. Nagagalak din po ako dahil napabilang sa sayaw na balanban bagamat sinasabi nila ako daw yung matigas ang katawan. Hindi ka pa pinalo ni Guro, ni Kapitana? Hindi, yung mga babae sinasabi nila matigas daw yung katawan ko. At least sabi ko naman ginawa ko lang yung best ko. Pero kung matigas nung una, lumambot nung uli dahil nanalo kayo. Hindi ba? So, mabuhay ang kapitan at ang mga kagawad at ang guro na pinagyayabang din namin. Pinsan, kabagyan, kaya kamag-anak. Ayan. So, it runs in the blood. Okay? So, ang tradisyon na ito ay hango sa tribo o sa katutubong mga gaddang. Ayun, gaddang. Ngayon naman, sasabihin natin na
isa pa ring tradisyon na inyong binigyan ng pagpapahalaga ay ang kundiman. Ako'y tuwan-tuwa dito dahil nung ako po'y namumuno sa NCCA, numpisahan ko po ang revival ng kundiman contest. At isa sa inyong judges ay finalist noon sa kundiman. Kanya, eto ngayon, ipagyabang naman natin ang kundiman winner. Alam nyo, nakikinig noon. Hindi ako nakapanood pero binanggit sa akin ng aking kabiyak, si dating Senadora Alvarez na, napakagaling nung, hindi lang yung first, maski na yung second, baritone talaga. Sabi niya, sinabayan pa ng kanta, buti na lang hindi nagulo ang awit niya. So ngayon, pakinggan po natin, i-introduce niya ang kanyang pangalan at ang pagwawagi niya ng pag-awit ng kundiman. Ako po si Bernard Juan po na sa Barangay Dubinan East, Santiago City po. Nagkamit po ako ng pangalawang gantimpala po sa nakalipas na kundiman na festival contest po. Okay. Dati na ho ba kayong umaawit ng kundiman? Paminsan-minsan lamang po. Nung bata po ako talaga wala po sa isip po kundiman po. Pero ngayon lang po at nagkaedad na, medyo pakanta-kanta po ng paminsan-minsan. Pero yung paminsan-minsan nakakakupit o nakakuha ng tropeo o premyo. Ito po ang first runner-up at pakinggan natin ang kanyang awit. A cappella. Pero pakinggan naman ninyo ang timbre ng kanyang tinig. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay ko'y unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Yes, mabuhay Santiago. Mabuhay ang kundiman. Tanungin po natin ang ating winner. Sinong hinaharanan nyo ng ganyang awit? Siyempre si Mrs. lang bago mo na o merong iba? Wala po. Wala pang Mrs.? Nag-iisa po ang Mrs. ko po. Ano ho? Actually po, hindi po naghaharana. Ngayon po, tinutulungan ko na lang po yung asawa ko habang naghihiwa po ako ng paninda po niya sa malit na karinderya po niya sa palengke. Sa may palengke. So, sasabihin natin sa mga namamalengke, puntahan yung kanyang tindahan at maririnig kayong umaawit ng mga kundiman. At ngayon, syempre, hindi naman ho natin maaring palampasin itong programa na hindi rin natin babatiin. Tatanungin natin dito sa ating mga counselors ng Technical Working Committee na pinamunuan ni Councilor Aisen.
bukod sa Board of Judges, itong mga magagaling na MC, talaga namang sila ay sila ang nagbigay buhay dahil, imbes na mabobore ka, patuloy ang kanilang usapan, ang kanilang kwentuhan para talagang na-capture. So magpapakilala sila, pwedeng banggit ang inyong mga pangalan para marinig nila kung sino yung magagaling na MC, mga batang-bata rin po. Okay? At yan ay dahil sa kakasakaba. Okay? Alright, ako po si Milan Earl Ariel from Barangay Calao East sa Baptista Village. Ayan, isa nga po akong dating miyembro ng Local Youth Development Council at ngayon ay patuloy pa rin na nagvo-volunteer para sa mga kabataan dito sa lungsod ng Santiago. Very good. O yung isa namang MC rin, ang laki rin ng boses. Okay. Malaki rin po kasi ako, kaya malaki po. Okay po, ako po nga po pala si Mark Russell Quines from Barangay Buenavista at staff po ako ni Councilor Derihe. At isa rin po akong lumaki na sa pagsisilbi sa ating lungsod bilang miyembro po ng Nagkakaisang Kabataan ng Santiago City. Ayun. Mabuhay ang mga Nagkakaisang Kabataan ng Santiago City. Ito naman ang mga magagandang dilag. Okay. Yes, good evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig para sa programang ito. Ako po si Princess Fontanilla, pero mas kilala sa tawag na Inchet. At isa rin po ako sa mga miyembro ng ating Technical Working Committee at medyo mas nag-head sa at tawag dito. Hands-on talaga ako sa programang ko. At sobrang thankful sa coordination. Yes. At sobrang thankful ako sa lahat ng sumuporta. Lalo na siyempre ang ating mga konsihal na talagang very supportive sa programang to. Okay. Hello po, ako po si Nikki Jane Isla. Ako po ay sa opisina ng City Social Welfare and Development Office bilang Youth Development Officer po. At ako din po ay alumnus ng Nagkakaisang Kabataan ng Santiago. Actually po, 10 taon na po namin ginagawa ito. Kaya po, ang nagraran na talaga sa amin, nagpupush sa amin ay yung aming passion na magsilbi sa mga kapwa namin kabataan. Nako, sana talagang dinig na dinig yan ng mga kabataan. Tignan ninyo ang tinig ng Santiago City kabataan. Kung lahat ng kabataan sa buong kapuluan ay katulad nila o nagbibigay ng inspirasyon, nako, talagang galloping, running, flying talaga ang Pilipinas. Talagang sabi nga ni Aisen, Councilor Aisen, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi ba? Okay. Ngayon naman, kailangan batiin rin natin ang mga Board of Judges na sinabi kong pagkahirap-hirap ng kanilang trabaho. Hindi ba? Kanya medyo tumatagal ang pag-MC nyo dahil hirap silang mag-decide. Hindi ba? O si Councilor Binchi, yung sa mga judges ng kakasakaba. Okay, so batiin po natin, syempre, pasalamatan po natin yung mga judges natin na kung saan nakita naman po natin, Auntie Cecil, talagang napakahirap. Napakahirap po ng kanilang ginampanan na trabaho kagabi sapagkat kung titignan po natin lahat, halos panalo. Panalo lahat, in a way. Sa atin pong dance contest, Auntie, si Sir Jervis Manalo, nandyan po. Si Sir Cholo K. Alvarez Valdez na kung saan isa rin pong kamag-anakan natin. Oo nga eh. And si Cholo, I think, Auntie, nasa TV5. So, we're honored na nakauwi siya upang maging judge. Nandyan rin po si Sir Ryan Penco. Sa atin pong singing contest, maraming salamat po kay Sir Mark Rudolph de la Cruz, si Sir Alberto Magno Magsaysay, and of course, Sir Jeffrey Fortuno. Ayun, salamat sa mga Board of Judges. Ito yung kakasakaba. Ngayon naman, tanungin naman natin yung Board of Judges na namili sa sayaw at sa awitin ng kundiman nung barangayan. Okay. Si Councilor Pandong, wala ka bang maalala? Actually po, alam ko ang miyembro ng mga ibig sabihin, andyan po, ang anak din po ng Santiago, magaling sa musika, Mr. Nixon Dumag, at si Ma'am Puring Taginod, at si Mr. Hani Marcelino, at Ma'am Mila Ancheta, na magaling din sa pagdating po sa sining at kultura dito sa siyudad ng Santiago.
Yung ABC President, pasasalamatan natin dahil siya yung nag-coordinate among all the barangay captains. Opo, batiin na rin po natin ang bumubuo ng programa. Actually, yung ika-20th founding anniversary, ginawa pong 20 events ang naganap dito sa syudad. Isa po dyan yung Kakasakaba, at dyan nga po mga Mutya ng Santiago. Maraming events po yan. At dito po nakatutok yung mga gusto natin pasalamatan yung mga kasama natin na bumubuo nito, ang ating Secretary General, Ma'am Arlene Alvarez Reyes, at ang Director General, Architect Armando Estan. At ang Mayor. At ang ating Mayor, siyempre sa kanya po lahat, nakapokus ang lahat ng programa, ang ating Honorable Mayor Joseph Salvador Tan, kasama po ang kanyang City Vice Mayor, Junjun Kabukana. At saka siyempre lahat ng mga miyembro nyo ng konseho. Bukod pa sa aming apat na nandito ngayon, naibanggit na rin namin si Councilor Andong na nagpapagaling, get well soon. At yung siyempre mga iba naming mga kasama sa konseho na si Attorney Brenda Ragsac Luna, at siyempre si Nikki, si Councilor, hindi natin makakalimutan, si Councilor Nicasio Bautista. At siyempre si Councilor, yung pinsan ni Councilor Aisen na si Councilor Kat Sable. At of course si Councilor Celine Abaya Sikyan. Ayun. So, yan po ang bumubuo ng konseho. At syempre po, papatiin rin natin ang kapitan ng nagwagi ng Kundiman. Ang nagwagi ng Kundiman ay taga Barangay Mabini. Yan yung first, yan yung first prize. Yung si champion. Barangay Captain Loy Manubay. Tapos Loy Manubay. Oo. Pero ang kasama po natin si Kuya Bernard na first runner-up ay taga Barangay Dubinan East na si Kapitan Rodolfo Inson. Ayun. So, yan po ang ating pasasalamat, pagbabahagi, at abangan ninyo ang news break din. Sino ang Mutya ng Santiago City? Sapagkat katulad ng sinabi nila, merong 20 events for the 20th anniversary ng cityhood. At ngayon naman, ang ating pong founder ng Earth Savers, si dating senador, dating congressman ng Isabela at ngayon Climate Change Commissioner Gerson Alvarez, dahil kailyan dito sa Santiago at sa Norte, meron din siyang pagbabahagi ng kanyang feelings. Nako, hindi ko akalaing ako pala'y mula sa isang maningning na syudad. Sapagkat nung gabing pinagdiwang ang ika-20 mahigit na ilang araw na anibersaryo ng aking syudad, naglitawan yung galing ng aking mga kababayan. At parang ako yung nasa Nueva York, yung syudad ng mga syudad na napakarami magagaling ng mga artista. Kung kukunin mo ang mga nalo rito, pati yung mga nasa Villa Gonzaga, ang iba naman dyan ay makamag-anak ko pa pwede mong itanghal sila sa Chicago, sa Nueva York, sa Los Angeles. Siguro pag mayroong mga ganitong magagaling, kukunin mo yan, ipapasyal mo sila sa mga community ng mga Pilipino at pakita natin, hoy, kami man sa Pilipinas, hindi nga kami narito sa Amerika, ngunit magagaling kami. Kapagkat nagtutugunan yung mga magkabayan, isang bayan, isang puso, isang pananaw, isang panaginip. Lumilitaw lahat yan sa pagdiriwang ng ating anibersaryo. I'm so proud to be part of this community. Kung ganito ang aking kababayan, baka meron din akong konting galing, ano ha? Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga inspirasyon. O yun. At ako naman po ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa konseho na sila po naman ang part ng Technical Working Committee. Siyempre ang chairman, si Councilor Aisen Marrero. Nandyan din po si Councilor Vinci Agabao na kumakanta rin, tumatalon, gusto ring sumayaw, pero pinagbawal na sumali. At nandyan din po
yung aming exception to the rule dahil si Councilor Dirihe, batang-bata rin, si Councilor Pandong Lugod, at siyempre po ang aking co-host para dito sa ating pagtatanghal ng naganap sa Santiago City, ang aking pinagmamalaki ring anak, si Councilor Hexelon Alvarez, at inaasahan po natin na talagang ito po ay sumasabog sa buong Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Ito po ay naririnig www.dzrh.com. Alas 11:30 ng gabi at mapapakinggan all over the world according to their time zone. Kanya kung alas 11:30 ng gabi dito sa New York, alas 11:30 ng umaga. Okay? Dito po sa Santiago City, 646. Sa Santiago City, DZRH is heard on 646 on your dial. AM dial. AM dial po yan. At syempre po, ukol sa interview na naganap para sa 20th anniversary ng cityhood ng Santiago City, papasalamat din tayo sa Dreamwave Hotel sa pamumuno po ni Mr. Alexander Cruz. At syempre, ganun din po ang ating pagkilala kay Gloria Flamenco ng Flamenco's Garden sa Batal, Santiago City. Hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez. Sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng International Theatre Institute, pinamumunuan ni Jolat Santos, at ng Earth Savers, itinatag nga po ng dating senador, dating congressman ng Isabela, ngayon Climate Change Commissioner. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig sa lahat po na tumutulong, Coca-Cola Bottling Company, Air 21, Tesoros, SM, at siyempre po kayo na talaga pong nagbibigay sa amin ng katatagan ng loob na patuloy na inihahandog ang Radyo Balintataw, isang paaralang bayan para ipagmalaki natin ang yaman ng ating kalinangan, ng ating kasaysayan, ng ating wika, ng ating creative industry, ang mga likha ng ating mga alagad ng sining, at syempre po ang ating tradisyon. Hanggang dito na lang po. Paalam, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Santiago City!